Hi friends! Maraming nagko-comment sa ating YouTube English channel sa Truth in Bible Prophecy Media. Ang sabi nila, katulad ni Ponyong 123, it says, ipaliwanag niyo po ito sa Tagalog. Sabi ni Robert Lanes, Brad, pwede i-discuss mo ito ng Tagalog. Hindi ko masyadong maintindihan. Hirap, elementary lang. Sabi ni Sister Simeona Ayuban, sana Tagalog para madaling maintindihan. Sabi ni Angeline Merciful 7677, sana po may Tagalog para mas madaling maintindihan ng hindi nakakaintindi ng English. Sabi ni Esmanera 4324, Pastor, kindly translate in Tagalog. Thanks po. Sabi ni Chingriela Family, Sir, sana may Tagalog din po kayo para ma-share namin sa mga kakilala namin. Sabi ni Belferma 3179, Good morning! Mas maganda po sana kung Tagalog, sana ginagamit nyo lengguwahe para mas maintindihan ko. Sa totoo lang, ang hirap intindihin ng ibang English na malalim na salita po, kaya kailangan ko pa siya hanapin uli sa Biblia ang Tagalog para mas maintindihan po. Ang sabi ni Ritz, Brother, Tagalogin nyo po para maraming makaintindi. Sabi ni Soleng 671, Brother, have you preached all this in Tagalog? Many English-speaking countries knew about what you're sharing, but how about these Filipinos, whereby English are not good enough to understand your message? Please consider. God bless you. Sabi ni Ivan Mark Padilla, 4810. Sabi ko na nga po, Pinoy kay. Suggest ko po, gawa rin po kayo ng Tagalog videos para sa mga kababayan natin. Astig po lahat ng videos ninyo. Sabi ni Cecil Ganda, 695. Super amazing. Elder Jack, sana po may Tagalog din po kayo sa mga videos nyo para maintindihan ng ibang tao. Salamat po. At sa awa at habag ng Panginoon, I welcome you to Truth in Bible Prophecy, TIBP Media, Philippines. Sabi nga nila, it's more fun in the Philippines. Totoo yan. Likas na masisipag, magalang, at religyoso ang mga Pilipino. At ako'y naniniwala mga kapatid, na maraming mga Pilipino ang makakarating sa langit na bayan. Ngunit, ano ba ang kinabukasan ng Pilipinas? Mayroon pa ba tayong hinihintay? Nakakalungkot na malaking porsyento ng mga kababayan natin Pilipino ang dumaranas ng depresyon at anxiety dahil sa maraming kadahilanan. Marahil mga pangarap na hindi natupad, watak-watak na pamilya, karamdaman na parang walang kagalingan. May pag-asa pa ba si Juan? Anong hinihintay ni Maria? Brothers and sisters, mga kapatid, meron po tayong pag-asa. At ang magandang balitang ito ay magwawakas sa kahirapan ng Pilipinas at ng buong sansinukob. Ano yan, Brother Jack? Ano itong pag-asang ito? Ano ang ating hinihintay? May mga panahon ba na nagawa mo na lahat pero kulang pa rin? Nabili mo na lahat pero may emptiness pa rin? Walang payapang tulog, nakapikit pero gising ang diwa, ayaw ng lumaban at walang kapayapaan, at hindi mo na rin alam kung ano yung dapat mong maramdaman. Ano ba ang hinahanap ng puso? Friends, ang sagot ay nasa Biblia, nasa krus ng Kalbaryo mga kapatid. Ang sabi sa Tito 2.13, na hintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ang pinakamatamis na pangako sa Biblia mga kapatid, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Our great hope is the second coming of Jesus. Pero tanong, sino ba ang makakarating sa langit na bayan? Sino ang maliligtas at mapupunta sa langit? Answer, ang mga taong magpapasakop sa Diyos, susunod sa Diyos, at magkakaroon ng pusong makalangit. Ang sabi sa John 6, ang sino mang lumapit sa akin ay kailanmay hindi ko itataboy. Ilapit mo lang kay Jesus today. Ang lahat ng kahinaan mo, lahat ng iyong mga insecurities, lahat ng kasablayan mo, ilapit mo kay Jesus today. Ang tanong sa hukuman ng langit, sino ang lalapit sa Diyos at ipapanganak muli to be born again? Ang sabi sa John chapter 3.
Dapat alam natin ang purpose natin sa buhay. Alam natin kung saan tayo nagmula at alam natin kung saan tayo papunta. Where we are, where we came from, and where we are going. Ang ibig sabihin ng pangalang Diablo ay sinungaling. Ika nga, madaya ka na daw sa lahat. Wag lang sa pananampalataya. Habang si Jesus ang daan, ang buhay at katotohanan. Maraming tao ang madadaya, maraming mga tanda na magaganap bago ang second coming ni Jesus. Matthew 24, verse 3 and 4, ang sabi, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Tinatanong ng mga taga-apostoles ni Jesus. At ang tanong nila kay Jesus, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Ang sagot ni Jesus ay ganito, hindi siya nagbigay ng petsa, hindi siya nagbigay ng kung anumang detalye. Ang unang-una niyang sinabi, mag-ingat kayo upang wag kayo maligaw ni numan. Babala agad mga kapatid. Ang paniwala ng iba ay ang April 8 na eclipse na dadaan sa Amerika sa 8 lokasyon na ang pangalan ay Nineveh. Ito ay aalpas at magko-crossover sa Rapture, Indiana. At maraming mga interpretasyon, mararapture na raw ang mga tao o malaking senyales ito ng secret rapture. Ngunit fake news po ito. Hindi po magaganap ang rapture sa April 8 at hindi po ito magaganap kailanman dahil hindi ito turo ng Biblia, hindi ito tinuro ni Jesus. Bakit naman isisikreto ni Jesus ang pagdating niya? Sa Revelation 1 verse 7 ng Apocalypse, lahat ng mata ay makikita siya. Mapalad ang may malilinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Matthew 5 verse 8. Ano ba ang pinakamasakit na pwedeng sapitin ng isang tao? Sabihin na nating mawalan ng bahay, masakit nga yun. Mawalan ng hanap buhay, no, problema to. Maghirap at malugi sa negosyo, problema talaga to, talaga matindi. Mamatayan ng mahal sa buhay, malungkot. Masakit yan kapatid, pero hindi yan ang pinakamasaklap at masakit na pwedeng danasin ng isang tao. Sinabi sa Biblia, ang pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang tao ay ang dumating si Jesus at sabihan kanya na hindi kita nakikilala. Magpasakop ka sa Panginoon ngayon. It's time to be curious about eternal life. Kung nakatulong at naging biyaya ang mga salita ng Diyos na iyong narinig sa bidyong ito, kindly type sa comment section, Jesus, I surrender to you. Thank you, friend, for watching and kindly share. God bless.